The views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Narito na si Tony Abili, ang kampi ng masa, isang serbisyo publiko at komentaryo, ang tumatalakay ng mga isyu na walang kinikilingan at walang kinatatakutang maglahad ng mga katiwalian. Bigwas ang kakampi mo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes dito sa DWGO. Okay, good morning. Mga kaibigan, magandang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay, sa ating mga kaibigan sa iba't ibang dako ng daigdig. Good morning sa iyo, Haji Jamil. Alam ko naman sabi mo alas 8 ngayon dyan sa Vietnam. Good morning sa iyo dyan. At binabati kita dyan kasama ng iyong mga kasamahang mga Pilipino dyan. Laging nakasubaybay sa live stream ng Bigwas. Good morning sa inyo dyan sa Vietnam. At ganun din sa mga yung mga manggagawang nasa gitnang silangan. Ingat kayo bagamat maraming mga pagsubok. Good morning sa inyong lahat. Ganun din sa ating mga kababayan dyan sa Hong Kong at ganun din dyan sa China. Yan yung mga nakasubaybay sa atin dyan. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kaibigan at kababayan. Magandang umaga rin sa mga taga Davao, sa buong Mindanao. Ganon din sa buong Cebu o Visayas. Good morning din sa mga taga Puerto Princesa, kung saan ay nagkaroon ng medyo masalimot ngayon dyan. Good morning, Puerto Princesa, Palawan. Mamaya, mayroon tayong topic dyan kung gaano kabastos yung kanilang mayor din dyan, yung kanilang mayor. Dapat pala dyan, hindi mayor, kung hindi mayor. Mayor ng mga siga. Good morning. Ganon din po mga kaibigan sa ating mga kababayan dito sa loob, sa buong Metro Manila, Cavite, Laguna, at saka ganon diyan sa buong NCR. Magandang umaga pa sa inyong lahat sa National Press Club. Magandang umaga sa inyong lahat diyan mga kabaro. At ganon din sa ating mga kababayan diyan sa Quezon City, ang ating mga kasamahan sa hanap buhay, Quezon City. Binabati ko kayo lahat diyan. Ganon din sa mga taga Valenzuela, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Bataan. Good morning sa inyo. At ganun din sa ating mga kaibigan dyan sa Barangay Roosevelt, Dinalupihan, Bataan. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. At siyempre, ang Barangay Tipo, Hermosa, Bataan. Magandang umaga sa inyo dyan. Alam ko nakatutok na kayo. At lalo na sa mga barangay official dyan. At siyempre, yung incoming barangay captain dyan na si Ray Dungog. Ang aga kong nang asar. Yung ating kaibigang kagawad dyan sa Barangay Tipo, Hermosa, Bataan. Yan, good morning. Sa darating na halalan, incoming barangay captain Ray Dungog. Good morning sa inyong lahat yan. At magandang umaga din sa mga taga Mariveles, Bataan, Murong, Bataan, Limay hanggang Hermosa, Bataan. At siyempre dyan sa kampo ng SAP, dyan sa loob ng SBMA, Subic Bay Metropolitan Authority. Dyan nasasakupan ng Murong yan. Good morning sa inyo. Abay, nakasubaybay na raw sa atin dyan pala. Grabe. Ganun na kalakas ang programang Bigwas. At sa mga taga Barangay Bangal, Dinalupihan, Bataan. Good morning sa inyo. Ganun din sa ating mga
mga taga New Cabalan. Ayun, ang aga-aga nga nag-text dito eh. New Cabalan. Good morning, Purok Sais, Purok 5 Media at ang Sitio Iram. Solid daw na talagang bigwas ang pinapanood. At mamaya, malalaman mo at babasahin ko kung sino yung mga nag-text dyan. Mamaya ang inyong mga text ha. Ngayon, dito naman tayo sa Barangay Purok 5, 4, Purok 3, Purok 7 at Purok 2 hanggang Purok 4 ng New Cabalan, Olongapo City. Good morning! Good morning din sa taga Purok 1, Istadyan Family. Ganon din sa may malaking bato sa Old Cabalan, yung mga Gadingan at Yus Santos family. Ganon din ang Di Guzman at Alba family dyan sa Old Cabalan. Magandang umaga sa inyong lahat, lalo na sa mga dyan sa terminal ng jeep na brown. Napakalakas ng ating communication dyan ha. Talagang ang TV nila ay nakabukas na pagdating na ng umaga. Yun, doon naman sa ibang mga nanonood ng Detective Conan. Alam nyo po bang iba, sabi nga nila sa akin huwag ka munang mag-umpisa sir, tapusin lang namin si Detective Conan. Sa ibang himpilan po yan. Para mapapanood po namin kayo, para maumpisahan namin kayo. Ay hindi naman, kasi alas 9 talaga tayo. Minsan nalilate lang ako. Kasi alam nyo naman, medyo malayo-layo yung aking pang pinanggalingan ay mula pa sa bunganga ng Mount Pinatubo. Kaya medyo nalilate din ako pagdating dito. Yan ha. At good morning din sa mga taga pa Old Cabalan kay Kagawad Kabiling. Good morning sa iyo dyan, Kagawad Kabiling. At doon sa ating mga kababayan dyan sa Forestry. Magandang umaga, Tugade. Yan ha, Munong Family. At Apak Family. Ganon din ang mga Ramirez, Aquino, Laksa Tolentino at Dumangas hanggang Ducos at Surya family. Yun, magandang umaga sa inyong lahat. Ganon din sa ating mga taga dyan sa sitio na Mactan. Sitio Mactan. Good morning, Barangay Santa Rita, buong Santa Rita. Mamaya babasahin ko yung inyong mga text mamaya. Ganon din Barangay West Bahak-Bahak ang aking idolong Barangay Captain Kapitan Capistrano, good morning. Ganon din dito naman sa East Bahak-Bahak. Ayan sa Katipunan Street ay nakatutok na sa atin dyan, lalo na sa tindahan ni Nanay Floring. Nanay Floring ang almusalan sa Barangay Katipunan, sa Barangay East Bahak-Bahak, Katipunan Street. Good morning sa kay Nanay Floring. Ganon din sa Pamilyang Mayor. Yan ha. At syempre yung Magdalena Trinidad, lagi din nanonood sa atin yan. Buong Katipunan, nakatutok na. Good morning din Barangay Pag-asa, Kalalaki, Asinan, West Tapinak, East Tapinak. Good morning Barangay Kalalaki, Kababae, Panikain, yung aking kaibigan dyan. Idol kong si Wilfredo Magpayo, good morning. At ganoon din dito naman sa Kalaklan. Dito naman sa Mabayuhan, Gordon Heights, good morning Kalamba family. At ang aking mga bigwas ay magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga. Ganon din sa mga taga-bayan ng Subic, Zambales. Good morning, good morning. Ganon din sa San Marcelino. Abay, lumipad na pala ang aking kaibigang si Kanili lumipad na pala, hindi ka nagpaalam Okay. Good morning, lalo na sa Barangay Rabani, San Marcelino, Zambales. Ganon din dyan sa Barangay San Antonio, San Felipe, San Narciso, San Felipe, Kabanggan, Butulan, buong Zambales. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Naimbag na bigat na kayo amin na po. At maganday alok kayo mo kaganawan sa ating mga Sambalinyo. Mayapa bakikayungan sa mga kapangpangan. Mayong buntag sa mga naminaw na nanaw na mga Bisaya. Diri sa Tibuok, Luzon at Visayas, Mindanao. Wala mo nang tawagan dahil ako'y naka-live muna Mamaya na tayo magtawagan. Kapag wala na ako sa Himpapawid, kapag ako'y wala na sa ere, saka tayo magtawagan. Kasi ngayon medyo nasa Himpapawid pa po ang inyong lingkod. Good morning. At
At maupay na aga sa mga waray. At mayad nga timprano naman sa mga kuyunin. Kumusta mga taga-Palawan? At siyempre, sa ating mga kababayang mga kapatid na mga Muslim, Assalamualaikum. At siyempre, ang ating mga kababayang Ilonggot, Ilongga, ang mayayamang tao sa Pilipinas, ang pera ginapiko, ginapala, pero ginabuldos din ba ang utang? Good morning sa inyong lahat. Ako po inyong lingkod, Bigwas po, samahan ninyo ha. Sa ilang oras po tayo magkakasama rito. Huwag kayong mag-alala. Hindi mo na ako magko-commercial dahil binigyan ako ng signal ng engineering na walang mo ng sige, ituloy mo. Ituloy ko raw. Walang commercial muna. Kasi sabik na ang mga manonood. Yan ha. Good morning, good morning, good morning. At tayo naman po ay atin pong babatiin muna ang mga taga-Saulog Transit. Abay, nakatutok na sa atin, sir. Alam ko, nakatutok ka na sa Bigwas ngayon. Good morning sa iyo, sir. Talagang mga taga-Saulog, yung manager ng Saulog Transit dito sa Olongapo City. Abay, nakatutok na. Kaya good morning at sa inyong mga yung driver ninyong mga magagalang at ang inyong mga konduktor na magagalang. Maganda yan, huwaran. Kasi yan ay public utilities yan hindi katulad ng iilan dyan, ang yayabang. Ay, mamaya magbibigwas na tayo ng hosto ha. Okay, good morning. At binabati rin natin ang mga taga sa loob ng SBMA. Alam nyo po ba mga kaibigan, ay nanunood po ngayon sa loob ng Subic Bay Metropolitan Authority o Subic Bay Freeport Zone ang nasa Subic Telecom. Ay, good morning sa inyo ha. Si Sir Boy at siyempre si Sir Gara. Ano to? Babae ba ito? Lalaki. Gara sa amin ang Gara. Iba ang Gara sa amin para bang maangas. Dito naman ginawa nilang pangalan Gara daw. Kaya binabati ko ang taga Subic Telecom na si Sir Boy at si Gara. Yan ha. At binabati ko rin ang ating mga Bureau of Fire and Protection dyan sa loob ng SBMA. Abay, ay talagang nakatutok na pala sa atin yan. Ay salamat sa inyong pagsuporta sa programang Bigwas. Ay maintriga kasi. Mamaya malalaman ninyo kung paano na naman pinagplanuhan. Una, pinagplanuhan patayin si Bigwas. Ngayon na naman, naulit na naman. Oo, sang katambak na nga yung bodyguard ko. Pero may panibago na naman daw ngayong plano. Kahapon ko lang na-receive. Abay, alam nyo ang ating mga Bigwas ay sa loob ng City Hall ng Olongapo ay concern sa atin yan. Kaya nga, taga-ibang lugar nga nagtitiwala sa atin. Yung Bigwas ay natin sa Puerto Princesa, abay, pinadala rin sa atin ang kanilang video footage sa kanilang kupal na mayor. Mamaya magkakaalaman yan. Ayan ha. Good morning. Binabati ko na rin ang ito naman sa mga text message naman dito. Atin pong basahin ang text message dito ha. Mayroon po rito may mga text message po rito mga kaibigan na pinararating. Ito. Ang sabi po rito, yan, sabi nga ni Sir Wilfredo Magpayo, good morning din, sir. Idol ko to, hindi ko pa to nakita ng personal ito naman, basahin ko muna ang ito, sabi nga dito. Good morning po, pakibati naman ang si Madam Army at Madam Arlene ng PRD. Public Relation Department yan. Yan sa loob ng Subic Bay Freeport Zone. At si Sir Angel ng Transco. At si Romy from Scavengers
IRAM para sa pagtulong din nila sa grupo namin. Mabuhay kayo. Pag ganun ay talagang pumapalakpak ang tenga ni Bigwas kapag natutulungan kaagad ang ating mga kababayan. Salamat sa inyo ha, Ma'am Arlene, good morning sa inyo dyan sa Public Relation Department. At lagi din po kaming nakasubaybay sa programa ninyo. Solid po kaming bigwas kami rito sa IRAM. Solid bigwas ang mga taga-IRAM. Yan po ha, mga kababayan. Good morning sa mga taga-IRAM. At binabati ko naman na sa City Hall ako. Ayun, nasa City Hall daw. Ganon. Sige. Okay. Nasa City Hall pala siya. Ang ating, siyempre, nandyan ka sa City Hall dahil ikaw ay tagamanman ng City Hall. Huwag kang Yan po ay aking bigwas ay dyan sa City Hall naman ng Olongapo City, Philippines. Yan. Bago po tayo mag-umpisa ng pagtatalakay ng ating mga sumbong nito sa ating mga kababayan, ay atin muna itong basahin ang inyong mga text message galing sa hotline 0910-155-3380. Yan po ang ating hotline. Yan mga kaibigan. 0910-155-3380. Yan ang ating hotline para sa Bigwas. Okay, ito naman. Atin po kagad na basahin ito. Good morning po, Bigwas. Sabi niya, isa po akong parent leader dito sa Kalapakuan. Awang-awa na po ako sa mga mag-aaral dito sa Kalapakuan, Subic, Zambales. Natatakot nang magsipasok ang mga bata dahil dyan sa pag-raid na wala sa ayos ng mga kapulisan. Nagtatakip kasi sila ng mga mukha. Pulis ba talaga yan? Ay itanong ninyo agad sa police station kung talagang yaan ba ay mga pulis. Pero kung nanghuhuli ng mga masasamang elemento ay pulis yan. Baka ang layunin lang dyan mang salvage. Okay, eto naman. Galing sa 0930 ay 528 agad ang mga text message dito. Sir Bigwas, pakibigwas naman ang mga dilaw na jeep at mabayuhan nagsasakay ng mga pasahero sa gitna pa ng guhit ng kalsada. Ang kakapalang mga mukha, mga walang disiplina, porket mayor nila ang namumuno, mga bastos na sila. Nakakaabala sa kaming mga nagtatrabaho, mga buwisit na yan. Yan, text nila yan ha. Ito naman, galing naman sa 0932. Good evening, Bigwas, si JB. Huwag mong ilagay ang pangalan mo, baka mapapahama ka. Okay, bibigyan ko lang ng babala ang mga taga-Olongapo. Kasi nababalitaan kong balak na naman daw tumakbo nung school owner na binline item ko sa'yo sa darating na eleksyon. Ayun, Nako, mga kababayan, mag-isip-isip po kayo sa mga pagboto sa taong yan dahil wala siyang pera at baon pa nga sa utang. Kung tatakbo siya uli, natural, mangungutang siya uli o maghahanap ng suporta. At kung mananalo ang taong yan, ay siyempre, dito niya kukunin sa Olongapo ang ipangbabayad niya sa mga utang. Ipangbabawi sa mga sumuporta sa kandidatura niya. Kaya nga, ingat lagi po sa pagboto, mga kababayan. At ikaw naman ay asikasuhin mo muna ang iyong responsibilidad at bayaran mo na ang SSS ng mga kawawang mga empleyado mo na kung tatakbo ka. O kaya sa fundran ka na lamang tumakbo. Salamat, Bigwas. Ayun, salamat. Galing sa 0932. Mukhang may pinatatamaan din siya.
Ito naman, Sir Bigwas, pakibati nga po ang Alipan family, ang Apunsya family, mula po, more power po sa inyo. Salamat sa iyo, Bigwas, mula po sa East Derrita, Zambales, San Antonio, East Derrita, Zambales. Ang layo na po nito, ha? Kasi po, nanonood siguro sila dyan sa antena lang. Sa cellphone, ang iba kasi sa cellphone na po sila nanonood eh. Kasi sa pamamagitan lang naman ng cellphone, mapapanood na po ninyo ako sa cellphone ninyo. Yung mga may cellphone na may TV, ha? Okay. Good day po, galing naman sa 0947. Good day po, pakibigwasan nga po yung mga adik dito sa Puroka 4 sa landfill area. Lantaran na po ang ginagawa nilang pagpapatsisyon sa may daycare po. Walang ginawa ang mga nanunungkulan po dito sa barangay New Cabalan, Olongapo City. Ganon ka-inotel na ngayon. Ay naku, nasaan na yung yabang ninyo, mga barangay opisyal? Ipakita na ninyo yung kayabangan ninyo dyan. At disiplinahin ninyo ang mga adik sa inyong lugar. Yung sabi niya, yung pong manager na naalis yung kasamahan ng manager nila nandyan, dapat palitan na rin. Kurakot din yan, palitan lahat. Sabi niya, saan ito? Ayun. Ay, ganun ba? Mayroon namang Subic dito. Saan ba ito? Kaya po, di sila natatakot. Di nila napapanood sa Club Morocco. Sa Club Morocco. Huwag kayong mag-alala. Kasi ilang araw na lamang mapapanood na rin kami sa cable. At yan, araw-arawin ko yung hunghang ninyong manager dyan. Sa Club Morocco. Good morning, Bigwas! Ang ganda po ng programa ninyo. Lahat po dito sa New Cabalan, nagawa na po ang daan. Pero ang Aguila Street at Bato-Bato Street ay hindi pa rin nagagawa. Tanong ko lamang po kung kailan pa po kaya ito maipapagawa yung request pong yan. Ayun, si Kapitan Lim ang dapat medyo mag-isip-isip ka. Pakibati na lamang po ang pamilyang Umawal dyan po sa Iram. Advance happy birthday sa biyanan ko kay Tatay Ariston. Yan. At 551 ang inyong mga text kagad. Paano ko to maubos? Baka ilan lang ang mabawas dito. Okay, kaya ang iba madaling araw pa nag-text na. Good evening po, Sir Bigwas. Tama lang po ang sa kalapakuan na mga nakabunit kasi talamak na talaga ang droga doon. Ayun, may sumagot doon kanina sa text. At ito naman, ayun, Sir, comment ko lang po, kaming mga nagtatrabaho sa Hanjin, pag sumakay ng jeep o bus, pauwi, halos ayaw kami isakay ng mga hunghang na mga taga rito. Nandidiri sa amin, wala naman kaming sakit. Sabi nila, mga Hanjin, mababaho, hindi naman lahat. Naghuhugas naman kami bago umuwi. Tsaka, ikaw nga magtrabaho ng maghapon kung hindi ka ba'y pawisan. Pagod na umuwi. Sasakay ka lang ng jeep, pangdidirihan ka pa. Ayos din itong mga texter ko ito. 0948 yun, ha. Ayos. Kayo namang mga damuho, kayong mga driver kayo, ha. Hindi. Public utility kayo, ha. Huwag ninyong tanggihan yung mga manggagawa na sasakay. Good morning po, Kuya Bigwas. Pagibati naman po ang Malana family, pati yung mga sa Silver Kada. More power po, Bigwas. Salamat din. Ito naman, mula naman sa 0930, Mr. Bigwas, kung sinabi mong about kay Mayor, bakit di ka pumunta sa munisipyo sa Gapo at sabihin mo yan, ang diritsahan kay Paulino, ang tapang mong magsalita ng ganyan, palibhasa wala kang alam. May alam ako, kaya nga ako nagsalita. Ganun po talaga ako, patas ako. Kahit against sa akin, babasahin ko.
Kasi sa larangan ng broadcast, kapag mayroong 100, doon ay 80% pabor sa'yo, 20% against sa komentarista. Ibig sabihin, effective yung komentarista. Pabor tayo doon sa nakakarami. Ang masama po, sa 100 boto ay sa 100 na mga text dito, mabuti kung may isa na galit sa akin. Ibig sabihin, hindi makakuha ng 1%. Kaya magsama kayo ng mayor mong honghang. Sige, dyan kayo. Sige, tingnan na lang natin yan sa susunod na eleksyon. Kung lulusot po yan, yung mayor mo, kung hindi lalangawin yan. Okay. Good morning, Bigwas! Ay, nakakatuwa po ang inyong programa. Nakakawala ng pagod. More power. Joy po ito ng Kalaklan. Salamat sa iyo, Joy. At gawin mo na lamang akong pangpatanggal ng stress. Kasi talagang marami tayong mabibigwasan. Ito naman, Sir Tommy, good AM po. Pakibati naman po yung mga fans club mo dito sa Selwan, Gordon Heights. Mayroon na akong fans club. Nako, wala pa akong pangtustos dyan ha. Commercial ko, iisa pa lang to. Hindi nabubuhay. Oh, kayo muna abono. Wala pa akong pangtustos sa fans club na yan. Nakatutok po nga sila ngayon sa inyo. Mabuhay kayo mga Bigwas Fans Club dyan sa Gordon Heights. Hindi mo na tayo bati ngayon. Wala akong pangtustos. Wala akong pang merienda sa inyo. Okay. Ito naman, mula naman po sa... ito naman. Sir, sa Bigunya Street. Good morning, Kuya Bigwas. Pabati naman po ang asawa kong si Rachel. Si Rachel, ano to? Chick. Si Rachel Chick. Philips Bathan. Nakasimangot po kasi galit na naman. Okay, Philip, kung tingiti lang daw, wag daw sisimangot kasi tatanda ka kagad. Okay, good morning sa inyo dyan. 0918, good day po Bigwas. Kailan po ba mapagawa ang court namin dito sa Purok Uno Libas sa New Cabalan? Ang tagal na po, hindi po pinagagawa. Ang tagal na po, puro na lamang pangako ang mga sinungaling na politiko. Tama yan, ginagawa niyo. Sige, Bigwasan ninyo. Good morning, Bigwas. Pakibati na lang ang asawa ko. Sige. Bakit nandito? Napakalayo na pala nito. Kailan pa ito? Ano na ba? Ano, napakalayo? Kasi sunod-sunod yung text eh. Ano ba? Mandaki mo 551. Ano na? Paano ko na ito mabasa? Sinunod-sunod na ninyo ako rito. Talaga kayo ha. Ito. May nagsabi pa rito sa akin, kupal daw ako. Ito naman. Ito na ha. Ito, babasahin ko 0930. Ay, mga quotes ito. Wag mo na yung mga quotes dahil hindi pa ako pwedeng umibig. Kasi binabantayan ako ng mga kalaban ko. Ano ba yung nangyayari sa mundo? Pinupuna ko lang naman ang inyong mga pagkakamali. Okay. Good day, Mr. Bigwas. Bakit po bakit hindi kayo nag-reply sa mga text? Hindi ka ba interested dito? May consider me. Bakit naman hindi po ako, sa totoo lang po, madalang po ako magre-reply ng text dito sa hotline. Itong aking mga viewers, grabe naman. Kayo ba'y nagmiminopause na? Ba't ang iinit ng inyong mga ulo? Hindi
ko po magawang mag-reply dahil ang PA ko ay kukulangin. Ay nako, ang dami po namin. Hindi po kaya talagang gampanan. Kunting ano lang, binabati ko si Rose. Si Rose ay nanonood. Ngayon, huwag naman yung nako, mainit ang ulo Huwag kayong mag-alala. Mamaya, patatawanin ko kayo. May mga doon, sumabay kayo mamaya sa akin pagbibigwas ng mga matawag natin mga pasaway na mga politiko. Okay ha? Gandang umaga, bigwas. Pinabigwas ko lang yung mga humuhuli sa amin dito sa Subic, mga walang pasintabi. Pati nga yung walang kasalanan na daanan na nadadamay sa paghuli. Tapos bubugbugin pa ng mga hayop na yan, na mga bunit na yan, bunit gang. Kaya pala nagbubunit dahil gusto manuntok yan matigil na yung ganyang estilo. Kasi ang dami pong mga taong katulad nila na nakakatakot. Ayun Okay, dito naman tayo. Good morning, Sir Tom. Sa barangay Balik-Balik, umaga pa lang may mga nagsasyabu na at bumibili na ng mga kabataan sa harap mismo ng puso sa may tabi ng daan sa may tindahan at iskinita. Pangalawang bahay ng iskinitang maliit ay sa dulo. Andun po ang kanilang takbuhan ng mga tulak. Andun po ang mga bilihan ng shabu. Kita nyo na. Mga kapulisan, mayroon na kayong idea. Imposible kung magpapakintab pa kayo dyan sa inyong mga upuan. May idea na kayo, puntahan na ninyo. Sabi ko na nga sa inyo lagyan nyo ng lason yung lahat ng mga drugs. Tingnan natin kung hindi maubos yung lahat ng adik. Yun. Ito, godin po. Masama po sa prayer list nyo yung kasama naman sa prayer list. Sige. Nakakonfine ba siya? Sige. At yung 3 days na daw po x-ray kunan ng dugo at ihi. Sige. Hayaan nyo po tayo pag ipanalangin po namin yan. Okay? Good morning po, sir. Pakibati naman po yung ECS Catering. Catering. Madam Elsie. Ang asawa niya ay Toy, BJ, Ruby, Barang Nguso, Nuno sa Punso. Yan lang po. Ano ba yan yung mga text ninyo? Ayos. Nuno sa Punso, ano yun? Okay. Ito naman, mayroon pang nag-smart alert. Walang smart alert dito. Hindi nga makareply na nagagalit na nga yung aking viewers. Hingian pa ninyo ng ng load. Pobre nga si Bigwas Okay, tanong ko lang po kung reply pa din po yung pinalabas nyo. Live na live po ako ngayon. Talaga. Ito ng aking mga viewers. Alam nyo po, hindi ako makapahinga sa inyo Ngayon gusto pa niyo ituloy ng hanggang Sabado. Patay na si Bigwas. Good morning, Bigwas. Akala ko kung sinasabi na pre-check up sa mata ni Kung Hon, may bayad palang 500 pesos sa mga taga. Pero kung ang nagpapacheck up sa mga mata ng mga taga Sambales, libre lang. Sir Bigwas, unfair naman po. Bakit ba mananalo pa si Kung Hon kung walang bumuto? Same kaya ang mga taga-Olongapoy bumuto din sa kanya. Alam namin kung sino ang pipiliin sa susunod na eleksyon. Yun. Bakit nagkaganon? Ay kung gusto po ninyong magpa-check up ng libre at saka operation, yung operasyon talaga mismo, libre. Pumunta lamang kayo doon sa Pag-asa. Nakita ninyo yung Merville Restaurant. Doon po kayo mag-inquire. Nandoon po, sabihin nyo, pinapunta kayo ni Bigwas. Andoon po, libre talaga, pati gamot, libre pa. Natalo tuloy yung mga politiko. Yun, hindi po politiko yun. Yun, pumunta na lang kayo roon, Okay. Ito naman.
Good morning, Bigwas. Pakibigwasan nga po yung si Rolando Gabales ng Barangay Old Cabalan. Marami na pong nag-aaway dahil sa kanya. Bakit? Baka magandang lalaki yan. Ayan, Itong aking talagang mga viewers. Ayan, Okay, good day po, Bigwas. Sana maaksyonan na ang talamak na bintahan ng shabu dito sa 1457 Tabakuhan Street, Santa Rita, Olongapo City. Bakit hindi po maaksyonan at lalong lumalaki po at kapitbahay na nila mismo number 1 kagawad. Nako, ibig sabihin number 1 kagawad sa barangay. Ay nako, at may CCTV pa ang kagawad. Kagawad junkie. Pero baliwala lahat ng tao sa bahay ng Dizon family. Halong tao. Ang labas-pasok, pati source, pabalik-balik na rin. Hindi sila nahiya. Kagawad junkie, sana maaksyonan na po ninyo ito. Pakiusap po at ng iyong mga constituents. Agad. Ayan, sabi ko nga, agad kabigwas. Yun Kita nyo na, talagang tinutumbok na nila kung saan banda ang bintahan ng droga. Good evening, Sir Tommy. Pakibati ang asawa ko, si Fernando Biaculo, na masugid pong taga-subaybay at happy anniversary. More power. Oo, 1 taon na po kasi ang Bigwas nung nakaraang noong 22. Good evening po, Bigwas. Pakibigwasan po ang media reporter na nahulihang merong jumper sa kanilang bahay at kung may report ay may kabanalan pa naman. Ganon. Saan ito? Sino itong media reporter na nang-jumper? Ay ako, hindi sigurado ako yon. Kasi hindi ako nagja-jumper dahil lampara ang gamit ko. Kaya nga kita nyo lagi pag nagkita tayo, yung ilong ko medyo maitim-itim. Usok ng lampara. Asar na sa akin mga taga City Hall. Nakatutok na sila ngayon. Antay kayo maya-maya. Pagbigyan ko lang tong mga texter. Good morning po. Tanong ko lang po, bakit po hanggang ngayon ay hindi bumababa ang pamasahe sa Victory kung saan sobra baba ng diesel. Imbis na bumaba, lalo pa itong tumaas. Concerned citizen lamang po. Yan ang mga tinatawag nating mga bus company na yan. Lalo na medyo arugante pa yung kanilang mga konduktor at kanilang mga driver. Ewan ko, kasi siguro nakita siguro ng mga driver na yung pamamalakad mali, kaya ganun na rin. Dapat yan, aksyonan mo na. Winston Hines ng LTFRB. Minsan sir, punta ako dyan mag-usap tayo uli. Okay. Good day, Mr. Abili. Bigwas, pakibati si Tatay Terio at Mama Minda at apo ko si Jami at Angel ng Soriano, Santa Rita, Barangay Santa Rita, Olongapo City, ang mga guwapings na APC Asia Pacific Charterer SBMA, Sir Dante, Sir Gary, Sir Harold, palabas mo lang mula kay Jinky ng Divine Grace Chandling. Yan, galing naman. Si Dante Silvana ba yan ang sinasabi mo? Good morning, pare koy. Okay, good day po, Bigwas. Si Roy de Millones po ito. Anong problema po? Okay, sabi niya rito, ay sana po'y tumagal po ang iyong programa dahil marami po kayong taong natutulungan. Ay ang kanilang arbiter ay si Baktin. Hayaan niyo po maya-maya. Tatawagan ko po ang si Judge Baktin maya-maya. Okay, sige, wala po kung kayo po tumawag po mga reporter, tawag na po kayo para makapag-report po tayo pagkatapos po lamang ng ating patalastas. At babalik po ako kagad pagkalipas lamang ng ilang sandali.
Okay, mga kaibigan, tuloy na po tayo sa ating programang Bigwas. At bago po tayo magpapaksa po ng hinggil sa hindi huwarang mayor ng Puerto Princesa, ay atin mo na pong atin mo na pong pakinggan ang balita mula sa labas ng ating himpilan na dala naman ni Boy Morales. Hinggil po ito sa truck ban kung saan ay namumroblema at nagulanta ang mga mamayan ng Olongapo City dahil sa biglang pagpapatupad ng truck ban. Boy, good morning. Yes, good morning kasamang Tommy. Dahil nga sa biglang pagpapatupad ng ordinansang 030 Series 2008 ay ng lungsod ng Olongapo City, nabulaga ang mga negosyanteng nagdi-deliver sa lungsod na ito kahapon dahil nga di nila alam na mayroon na palang ordinansa ang Olongapo. Pinagbabawalan ng pumasok ng lungsod ng Olongapo ang mga truck mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga, alas 9 hanggang 11 ng ay maari na silang pumasok. Subalit, pagsapit ng alas 11 hanggang alas 7 ng gabi ay pinagbabawalan muli ang mga ito. At magiging hawa lamang ang kanilang biyahe mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Ito ipatutupad mula Lunes hanggang Biyernes. Kasamang Tommy, hindi lang truck ang mga truck na nagde-deliver ng kundi pati food product sa lungsod ng Olongapo City. Ayon sa nilalaman ng ordinance, binigyan ng oras ang pagpasok ng mga truck na naghahatid ng food product mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. At pinagbabawalan ng mga ito mula alas 11 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Malaya naman makakapasok ang lahat ng uri ng truck sa Sabado at araw ng Linggo ayon sa pagkakasunod. Mula nga rito sa labas ng himpilan, ako si Boy Morales nag-uulat para sa Bigwas ng DWGO. Yes po, yan po mga kaibigan ang hatid na balita ni Boy Morales. Samantala mga kaibigan, tayo naman po ay tatanggap mamaya-maya ng balita naman, isa pang balita ang galing sa ating sa labas ng ating himpilan. At ito naman ay kami pong mga anti-crime po, Sir Tom, ay handa po kami kahit anong text nyo lamang po kami if kailangan mo ang escort. Narinig ko kasi kanina, sabi mo may treat sa'yo. Huwag po kayong mag-alala at mamaya babasahin ko po kung paano nila. Grabe. At sige, hayaan nyo at magagamit ko rin po kayo. At ngayon naman ay atin pong talakayin ang isang tinatawag na isang bastos na mayor na sabi dito ay huwag nang iboto muli. Ayan mga kaibigan, sino kaya ang akala ng mga mayor ngayon na nanonood ng Bigwas? Ito po mga kaibigan, ito po ay sa Puerto Princesa. Kinagulanta ng mga mamamayan ng Puerto Princesa. Ito po sa Palawan ng ito po ay lumabas ang totoong ugali ng kasalukuyang alkalde ng Puerto Princesa na si Mayor Lucelio Byron nang bastusin nito ang mga taga-Comelec na nagsasagawa ng verification sa lahat ng lagda sa mga taong humiling ng recall election dahil sa kawalang kakayanan nitong mamuno sa lungsod ng Puerto Princesa, Palawan. Noong araw ng Sabado, isinagawa ng verification ng mga taga-Comelec bago isasagawa ang recall election. Subalit inabot ito ng alas 5 ng hapon kung kaya at hindi pa ito natatapos. Kung kaya'y nagpagkasunduan ng constitutional body na i-extend na lamang ang pagsusuri ng mga lagda ng mga tao na gustong recall election. Subalit dumating itong si Puerto Princesa Mayor Lucelio Byron at
ito po'y kasama ng kanyang mga alipores ay laking gulat na lamang ng mamamayan ng mga taga-Comelec na iabot sa kanya ang letter of extension ay nagalit ito at pinunit po ito sa kanyang sa harapan ng mga taga-Comelec. Ganon po mga kaibigan ang pangyayari ngayon dyan sa Puerto Princesa. Kita nyo po mga kaibigan, Comelec po yung nag-abot sa kanya ng extension letter. Tingnan mo anong ginawa. Hindi po ito dapat magiging mayor. Dapat po ito ay maging maton. Tingnan nyo, yan, kabastos na mayor na yan. Yan po mga kaibigan, yan po isa dahil sa tiwala ng taga Puerto Princesa ay pinadala sa atin ng sa programang Bigwas para mabigwasan ang mayor na yan. Mga kaibigan, alam kong nanonood ngayon ang taga Puerto Princesa dahil sinabi ko ay dahil nanonood sila ngayon sa pamagitan ng live stream, huwag na po ninyong iboto yan si Mayor Lucilio Bayron. Hindi po naging huwarang mayor ang naturang alkalde na yan. Dapat siguro sa panahon noon, nung panahon pa ang siga ng Tondo at siga ng Cavite, yon ang dapat sa kanya. Pero sa ngayon, ay dapat magiging kagalang-galang naman itong si Mayor Bayron. Ay sa tingin tuloy ng mga residente ng Puerto Princesa, Palawan, ay isa siyang maton at hindi siya mayor. Mga kaibigan, kaya dyan sa mga taga Puerto Princesa, kung matuloy ang nasabing recall election, ay wag na ninyong iboto yan. Dahil ewan ko kung bakit nagawa ni Mayor Bayron iyan, yung pangbabastos sa miyembro ng constitutional body. Hindi po yan ay ugali ng isang alkalde. Mga taga-Palawan, magiging aral po sa inyo yan. Pero ako naman, ang alam ko niyan kay Bayron, nung vice mayor pa lamang yan, ay napakagalang naman yan. Marunong naman makisama. Bakit ngayon ang nagiging mayor na ito? Abay mga kaibigan, patilay nalulula siya sa kanyang kapangyarihan bilang alkalde ng Puerto Princesa. Kaya Mayor Bayron, kung patuloy mong gagawin yung pang-uugali mo, ay dapat sa'yo ay hindi bilang alkalde, hindi bilang mayor. Dapat ikaw ay magiging maton. Mga kaibigan, tatanggap naman po tayo ngayon ng balita mula sa labas ng ating himpilan. Ito naman po ay dala ni Ding Grabo. At ito naman ay si Ding bang nasa linya? Si Ding? Si Mike. Si Mike. Oh, Mike, ano nga bitbit ng balita ngayon, Mike? Yes, Tommy. Arrogante at hindi makatarungan ang pagkuha ng bata sa pintahan ni Willie Pasimio sa Fountain Street, Bakbak, sa lungsod ng Olongapo, Kamakailan. Ayon kay Willie Pasimio, na guardian ng bata, na walang sabay-sabay na pagkuha nito ang mga hindi kilalang health workers at walang mga dokumento na ipinakita ng galing DSWD. Pagdagpan niya na wala namang reklamo laban sa kanya na galing sa magulang ng bata at hanggang ngayon ay pakalalabang sa mga nainggit sa kanyang negosyo. Yan ang nakapnating mga balita. Ako si Mike Bertudaso Iguat para sa SBC News, TV22 at DWGO. Yan po mga kaibigan ang balitang hatid naman ni Mike Bertudaso. Back-to-back report naman. Hatid naman ito ni Ding Grabo. Ito naman yung Pag-asa hinggil sa ating issue rito na ang Barangay Pag-asa ay nagpapasugal ay itinanggi umano ito ng chairman. Good morning sa iyo, Ding. Magandang umaga at maraming salamat. Magandang umaga sa mga tagapakinig sa Radyo DWGO at mga viewers sa TV22. Okay. Mariing itinagin ni Chairman Rodolfo Catologan ng Barangay Pag-asa ang ilang akusasyon kamakailan na ang kanyang kapatid umano ang siyang pasinuno ng pasuganan sa kanilang barangay. Sa ating panayam kay Chairman Catologan, sinabi niya na past time lang umano ng mga tao o mga nagpapalipas oras sa larong tongits
sa ng kanyang kapatid. Gayun pa man, ito'y pinatigilan niya magmula ng mapapagbalita sa Bigwas. Take note to, Bigwas, ang sinasabing pasugal. Dagdag pa niya, pampalipas oras lang ang small time na larong ito at hindi malaki ang sugal tulad ng nakakala ng ilan. Mantanongin natin to, may din sa napabalitang inuulog ng sasakyan, wala naman umanong sasakyan inuulugan maliban sa isang single na motorsiklo na ayon sa kanya ay anak niya ang bumili at ng hulugan ng naturang motor at anak din niya mismo ang gumagamit at nagbabayad ng hulog sa nabanggit na motorsiklo sapagkat ito ay gamit ng anak niya bilang service pagpasok at paglabas at trabaho nito. Ito ang naging paglilinaw ni Barangay Chairman Katunugan ng Pag-asa, Olongapo City, hindi sa naturang isyo. Yan ang balitang nakalap natin itong mula sa Barangay Pag-asa, Olongapo City. Ako si Ding Grabo para sa SBC News, TV22 at ng DWCO. Yan po mga kaibigan ang hatid na balita ng ating mga reporter na nasa labas ng ating himpilan. At ako naman ay magbabalik agad pagkalipas lamang po ng kunting hanap buhay. Okay mga kaibigan, sa kalahating oras na nalalabi ng ating programa at tayo naman po ay magpapatuloy na sa ating mga isyu at na dapat nating talakayin hinggil po sa mga kaganapan sa iba't ibang lugar na kung saan ay maraming sumbong. Pero unahin ko muna kasi katatapos lamang ng Puerto Princesa hinggil po sa mangyayaring recall election dyan. Mga kaibigan, kasi yan ay inaprubahan na ng COMELEC na magkaroon ng recall election dyan. Mabuti nga at dito sa Olongapo City ay walang nag-file for recall election. Dahil ang isang alkalde kapag kulang sa kaalaman at walang kakayanan na mamahala sa isang bayan o lungsod ay dapat magpatawag ng recall election ang mga politiko kung sino ang lalaban. Mabutit mabait ang mga taga-Olongapo, pinagbigyan pa yung tinatawag na kung tayo'y nakakaboto, nagkamali tayo ng boto at pinaupo natin ay halimaw dito sa Olongapo ay mapagbigyan. Pinagbigyan mo na ang halimaw sa loob ng 3 taon. Kaya mga residente naman, yung mga nakaboto sa mga halimaw ay medyo hawak-hawak lang muna at kunting ingat para malagpasan natin ang 3 taon. Ay sa Puerto Princesa, hindi pwede yan. Kapag halimaw ang nakaupo, kailangan magpatawag agad ng recall election. Ibig sabihin, walang kakayanan. Walang kakayanang mamahala, recall election. Nililigtas kaagad ang mamamayan. Dito naman sa atin, pinagbibigyan mo na. Baka sakali magbago ang halimaw at magiging totoo na ang mga halimaw. Yan mga kaibigan. Ganon kabait ang mga taga-Olongapo. Kaya ang sa Puerto Princesa naman ay talagang ayaw nilang mapapahamak ang kanilang mga kababayan. Kaya recall election kagad ang nangyayari. Kasabay po yan sa recall election sa Tarlac at Bataan. 3 ata ang naaprubahan tungkol dyan sa recall election. Kaya nga susubaybayan ko ang pamamaraan ng recall election. Dahil nung nakaraan kasi nandito na tayo, sinabi ko nga dapat magkaroon na ng recall election. Dahil nung lumubog ang Olongapo City na wala ang alkalde, isa na po yun sa kapabayaan ng alkalde. Isa na po dapat yun sa ground na walang kakayanan ang alkalde ng Olongapo City na mamahala. Dagdagan pa ng iba't ibang issue na kung saan yung mga issue noon na ayaw niya, siya naman ang nagtuloy. Dagdagan ng kanyang mga pangako na hindi nagkatotoo. Ibig sabihin po, walang kakayanan. Pero walang politiko po na naghain ng recall election. Kasi ang procedure ng recall election, magpapakalap kagad ng signatory o lagda. Ang kailangan makuha doon sa mga registered voters sa loob ng syudad ay 10% lamang. Kung ito
ay mayroong botanteng 100,000, 10,000 lamang po ang kailangang lagda na humiling, na hihiling na magkaroon ng recall election. Yan po ay ino-honor na ng COMELEC. At yan ay babadgetan mula sa Department of Budget and Management. Pero wala pong naghain dahil mabait ang mga taga-Olongapo. Sa Palawan, sa Puerto, hindi po pwede yan. Kailangan kagad iligtas. Yung kapabayaan, yung kakasinungalingan ng isang politiko, sinungaling, lahat na walang nagawa at lalong walang plataporma o layunin sa lungsod na ito. Dapat talaga recall election dahil wala siyang kakayanan. Hindi katulad sa Puerto Princesa. Magagaling ang mga tao at mga opisyal ng Puerto Princesa. Dahil talagang gumagawa agad ng paraan. Kung dito sa atin, kung 100,000 ang registered vote, ang mga botante rito, ay kung 100,000 registered voters, 10,000 lang ang lagda. Yung nung nakaraang eleksyon, yung mga natalo ng kasalukuyang administrasyon, ay 20,000 ang boto. Ibig sabihin, kahit kalahati lang doon, pasado na ang recall election. Pero hindi po ginawa. Dahil baka sasabihin naman nila na masyadong matakaw sa kapangyarihan. Pero sa Puerto Princesa, ganun din ang naririnig nila. Masyadong gahaman sa kapangyarihan, kaya nagpa-recall election. Okay lang yun. Huwag din yung pansinin. Pagdating ng eleksyon, kapag nanalo ang naghumiling ng recall election, kung mananalo uli itong yung tumakbong dating senador, dating alkalde ng Puerto Princesa na si Edward Hagedorn, kapag nanalo yan, ibig sabihin, mahal siya ng mamamayan ng Puerto Princesa. Malinaw na siya'y mahal ng mamamayan. Bakit itong si Byron Gandalaite ay hindi tata niya kailangan ang boto sa recall election? Bakit? Binastos niya ng bastos siya sa harapan ng COMELEC. Humingi ng extension. Nagbaba ng sulat, nagbaba ng resolution na dapat bilangin o i-verify ang mga lagda na humiling ng recall election kung totoo ba na talagang lagda ito ng mga botante doon. Ganon ang pagbi-verify ng mga taga-COMELEC. Ay alam nyo nga, sa halip na amuhin niya, may mga kamera na nakapaikot sa kanya, abay binastos niya. Sa kangkungan kapupulutin yan. At dito naman sa Olongapo City, kahit wala ng recall election, pinagbigyan na lang yan. Kangkungan din ang aabutin yan. Alam niyo po ba kung anong ginawa nila ngayon? Kahapon po nag-umpisa ang sweldo ng taga City Hall. Yung bigwas ay natin sa loob ng City Hall, alam nyo po ba kung ano ang sinabi sa akin? Hindi ko lang pwedeng banggitin ang pangalan niya dahil siyempre, tao namin yan tao ko yan o kaibigan ko yan na nandyan sa loob ng City Hall. Kahit sa opisina ng Mayor's Office, mayroon tayong mata dyan o bigwas ay. Alam nyo po ba anong sabi? Ito ang bago ngayon na info sa'yo, Tommy. Sa mga kaaway mo, hanggang ngayon, gitil na gitil sila. Di ka natanggal sa larangan ng media. May ginagawa silang hakbang upang pabagsakin ka. At tinutukoy ko sila, Bayarong at Sheila Sambilyon. Ito po'y galing sa loob ng City Hall kahapon ng Olongapo City. Anong sabi niya?
ito'y may ginagawa na naman silang plano ngayon para pabagsakin ako. Hindi ako politiko. Bakit ninyo ako pabagsakin? At industriya ko ito. Ito sasabihin ko pa. Ito, ilang paragraph ito eh. Di sila papayag na sisirain mo si Mayor Rolin Paulino. Dahil bread butter nila yan. Diyan sila nagtatrabaho ngayon. Magulat ka sa sahod. 25,000 ang sahod ni David Bayarong. 30,000 naman kay Tuni Bayarong. At 15,000 naman kay Sambilyon na associate course lang sa Columban College. Ang Bayarong brothers ay di rin graduate ng college. Maswerte lang na inaanak ni Mayor Paulino itong si David Bayarong. Kaya pati wife niya na si Elaine nasa mayor's office na. May mga hatak din si Sambilyon na relatives para makasahod sa City Hall kahit walang ginagawa. Yan ang nasilip ko sa payroll kanina na mahigpit sila at talagang patago kanina ang sumasahod na mga empleyado na malalaki ang sweldo. Kaya di ako nakakuha ng picture o Xerox para yan. Pero yan ay totoo. Super close sila, Sambilyon at Mayor. Kakaiba ang dating. The choice si Mayor. Abala siya now para risbakan ka. Kasi masyado ka daw pakialamiro at sinungaling. Ako na tuloy ang sinungaling. Si Mayor na tuloy ang totoo. Mayor, ano yung pangako mo? Nasabi mo librihin mo ang bayad ng basura. Sino ang sinungaling sa atin? Alam nyo po, Mayor, hinahamon ko ang tadhana. Kung mayroong 7 kidlat sa ating dalawa, tamaan sana kung sino sinungaling sa ating dalawa. Lalo na yung tatamaan yung dalawa natin bunbunan. Yan, Mayor. Yan ang sabi ko sa kalikasan. Kung sinong sinungaling sa atin, kung sino yung mas sinungaling. Dahil wala namang taong hindi sinungaling. Pero yung pinakasinungaling sa ating dalawa, kung may kidlat, kung sinong pinakasinungaling, yun sana ang tatamaan ng 7 kidlat. Ewan ko lang. Ako, panatag ako sa sarili ko. Hindi ako tatamaan. Ito pa, sa pang-apat na paragraph, pang-apat na mensahe ng aking bigwas ay sa loob. Bahala ka nang buuhin ang impormasyon na nakuha ko. In short, Bayarong family ang mas nakikinabang sa pera ng bayan. Baka later, wife naman ni Tuni ang magwuwok sa City Hall. Sa totoo lang, mga tamad ang tagapaw ngayon. Kasi laging walang tao sa office nila. Puro lang sila yabang. Pati mga writers nila, wala ring kwenta. Yung newsprint nila, nakakahiya. Ang daming grammar problem. Ayun. Paalam na bigwas at abangan ko ang pagbabasa mo sa feedback ko sa iyo. Maraming salamat sa iyo diyan sa loob ng City Hall. Yung aking bigwas ay maraming salamat sa iyong pagtulong sa akin. At least nakarating sa akin ang mga informasyon ngayon diyan sa loob ng City Hall. Kung may panibago na naman silang plano, either ililikida nila ako o pabagsakin ang programa ko, wala pong problema. Ituro ko pa sa kanila, ang pagpabagsak ng programa, ang management ang kinakausap. Ganun lang yun. Kung
kung ang kasalukuyang alkalde na si Mayor Rolin Paulino ay makiusap sa dating alkalde na si Mayor Bong Gordon na may-ari ng himpilang ito, pumunta siya, makiusap siya at sabihin niya, sibakin mo, si Bigwas, tanggalin mo na yung programa niya. May usapan tayo. Mangyayari yon. Mangyayari yon. Pero ang tanong, gagawin kaya ni Paulino yan? Nalalapit siya kay ex-Mayor Bong Gordon. Malabo pa sa apa ng pusit yan. Di ba? Kaya hindi mangyayari yan na talagang kakausapin niya. Kung noon ay mayroon silang planong kausapin ang management dito para tanggalin ang Bigwas, itigil ang programang Bigwas. Kung ginawa nila noon, ewan ko lang kung magawa rin nila ngayon. Pero ito lang paalaala ko sa inyo. Mga asar sa pagmumukha kong mga taga City Hall ng Olongapo City. Kayong mga hunghang ang tawag ko sa inyo kalayaan kong magsabi. Wala naman sa diksyonary ang hunghang. Di ba? Ito lang masasabi ko sa inyo. Kapag kayo'y nagtagumpay na ako'y sibakin o matanggal ang programa ko rito sa TV22 na simulcast sa AM radio, sa DWGO, walang problema po yun. Walang problema. Ni kunting hinanakit si Bigwas. Wala kayong makakamit kay Bigwas ni kunting hinanakit. Dahil hindi naman ako ang inyong pinagkaitan na isiwalat ang katiwalian sa lungsod na ito kung hindi ang mamamayan ng Olongapo City. At kung sakaling wala naman ako rito, ang daming himpilan sa Maynila, babalik ako ng Maynila. Anong pakialam? At maririnig mo rin ako doon. Yun, national pa yun. Rinig pa hanggang Palawan. Baka doon ninyo ako maririnig sa Radio Inquirer. Di mas magulat kayo. Kung hindi kayo sa GNN, di mas lalong sasakit ang ulo nyo. Bagamat nagpasalamat ako kay ex-Mayor Bong Gordon. Dahil sa dami ng banta sa buhay ko, nilagyan ako ng gwardiya. Para hindi ako madali ng mga ingot na yan. Magbuti nga't ang binigay sa akin gwardiya, marunong din sumabay. Na talagang kahit sasabay ng katayan. Ako, pag sabi ko nga, walang traidoran Kahit sa gitna tayo ng lansangan, sasabayan ko kayo. Walang traidoran. Walang traidoran. Hindi bayani ang nagtatraidor. Kung kakatay kayo harap-harapan para makabantay kalaban mo, hindi ko kayo urungan. Maniwala kayo kahit isang dangkal na paatras, hindi nyo makita kay Bigwas yan. Iwan ko lang. Pakunatan na lang tayo ng balat. Yan ang sinasabi ko na sa kanila. Kung magtagumpay kayo na para itigil ang programang Bigwas, gawin ninyo. Ayaw ninyong may komentaristang magsisiwalat ng katiwalian. Hindi bahala kayo. Walang problema. Sabi ko nga sa inyo, tapos palalabasin pa ninyo. 40,000 ang sahod ni Bigwas. Wala akong sahod dito, mga hunghang. Dito ito po'y kapag ang pumasok na komersyal, hati kami. Ngayon ang komersyal ko isa. Gutom-gutom na si Bigwas, pero ganon ako makipagkaibigan. Kapag kaibigan kita. Kahit dilat na ang mata ko, walang makakain. Yan ang sinasabi ko na sa inyo. Huwag kayong magkamali na takutin ninyo si Bigwas. Kung magtagumpay kayong gawin ninyo. Walang problema. Ito naman, may text dito. At Sir Tommy, talaga namang napakasinungaling yan si Paulino. Nagbura tuloy. Subukan nilang kantiin ka. Lintik lang ang walang latay. Kahit buhay ko,
bigwas iaalay ko sa iyo dahil alam kong nagsasabi ka ng totoo. Salamat. Salamat sa texter na ito. Ayan Sir Tommy, walang iwanan. Never say ano to, hinibra? Never say goodbye. Sabi ko sa'yo, kunin nyo akong bodyguard dyan kahit walang sweldo. Kakatayin ko yan. Huwag naman. Huwag mo na. Hindi pa napapanahon. Mayroon kang assignment sa akin. Magkita tayo at makikilala kita. Pag makikilala kita, bibigyan kita ng assignment. Iniingatan ko po kayo. Ayaw ko po kayong mapahamak. Ito'y mula ng gampanan ko ang pagkakomentarista. Buo na ang aking isipan kung saan ako mapupunta. Kaya nga nung binaril ako, nung pinagbabaril ako sa Baguio, nang nakatanggap ako ng 9 na bala, kaya nga inoperahan itong katawan ko para kunin yung mga bala, nananalangin naman ako kagad. Pero hindi sa Diyos, kay Satanas. Ang sabi ko kay Satanas, huwag mo akong kunin dahil pag kinuha mo ako, aagawin ko ang trono mo. Ako ang papalit sa pwesto mo. Kaya takot si Satanas ngayon na magtagumpay ang kalaban ko dahil aagawin ko yung kanyang trono. Ay nako, ewan ko kung di lahat ang mga tiwali sa City Hall gagawin kong alipin doon. Ewan ko lang. Okay. Eto naman, mula naman sa 0919, Bigwas, saludo ako sa iyo. Pakibati na lamang po si Duday Dalusong at si Boyet Santisas. Salamat po at nanood po kami sa inyo ngayon. Salamat. At ito naman, Boss, magandang umaga po, taga Kalapandayan, Subic, Sambales po ako. Ay binabati po namin kayo. Magandang umaga, God bless you all. Nakatutok kami ngayon dito sa inyo. Salamat naman po. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Itong mga taga City Hall, nagagalit sila sa akin dito sa Olongapo City nang isiwalat ko. Ito na lang masasabi ko sa iyo, Mayor Paulino. Nagkasagutan tayo dyan sa Facebook, sa conversation natin. Mayroong nagtimbre sa akin. Pero sa totoo lang, kilala ko Ayaw ko lang isunog, ayaw ko sunugin. Na 20 mil umano ang kanilang pinararating dyan sa loob ng City Hall para sa illegal na terminal dyan sa harap ng SM. Sa halip na ang sagot na inaasahan ko na sabihin mong paimbestigahan mo, anong sabi mo? Kaya mong tayuan yan. Mayor Roland Paulino, alam mo namang illegal ang terminal dyan sa harapan ng SM. Bakit hanggang ngayon nandyan pa yan? Di ba maiwasan mo ba kung naniniwala akong may lagayan sa inyong tanggapan? Kung wala talagang lagayan, tanggalin nyo na, ipahuli mo lahat yan. Linisin mo ang kalye dyan. Sa gabal na masyado. Pero anong ginawa mo? Pinabayaan mo. Para maniwala kaming walang lagay sa inyong tanggapan yan. Linisin ninyo, hulihin ninyo lahat yan. Huwag na ninyo kaming linlangin pa. Ay gusto pa ninyong palabasin. Kasalanan na naman ng dating administrasyon. Ano naman kasalanan? Lahat na lang doon mo itutulak. Mayor ka na. Alam mo na ang dapat gawin bilang alkalde. Baka hindi mo pa alam yung gawain o tungkulin ng bilang alkalde. Kaya hindi mo magawa-gawa yan. Madali lang naman Para hindi maniwala si Bigwas na walang lagay, linisin ninyo. Tanggalin nyo lahat ng mga illegal terminal na yan. Ngayon bigla kayo nagpapatupad ng truck ban. Di nagulanta ngayon ang mga truckers. Hindi ko malaman kung anong klase itong administrasyon dito sa Olongapo City. Yan ang hamon ko sa inyo. Para maniwala ang mamamayan, pati si Bigwas, na walang lagay, linisin niyo ang harapan ng SM na nandyan ginawang terminal. Illegal terminal.
Ngayon kapag hindi ninyo yan natatanggal, maniniwala kami. Huwag ka nang magsabi pang kaya mong tayuan. Dahil ang pagpapatuloy ng illegal na terminal dyan sa harapan ng SM, patunay yan na mayroong lagayan. Bakit hindi ninyo mapatanggal? Ito na nga, galit na galit nga itong isang texter dito 0907. Sabi nga niya rito damuho ang mga yan, mga taga City Hall, nakupal. Kilala ko lahat ang mga adik dyan. Kaya wag kayong magkamali. Malapit nang magtatapos ang termino ng amo ninyo. O yan. Wag na ninyo kaming linlangin. Kita nyo naman, pati office ni Mayor, may bigwas eye ako. May nagsusumbong. Sa loob ng City Hall, maraming nagsusumbong. Binabantayan bawat galaw dahil walang alam. Magpapatakbo ang kasalukuyang administrasyon. Ngayon gusto pa ninyong maglinis-linisan. Paano ninyo mapapalinis ang inyong sarili kung mismo kami nakikita namin? Yung illegal terminal sa harapan ng SM hanggang ngayon nandiyan dyan. Tapos sabihin ninyo, kaya niyong tayuan. Mag-isip-isip ka naman. Kung alam mong illegal at nagpapatuloy, anong isipin mo? Tatayuan pa ba yan? Higaan. Nakakainit kayo ng bunbunan. Sa totoo lang, Mayor, hindi ko tuloy malaman kung anong klaseng pamamalakad ang iyong ginampanan ngayon dito sa Olongapo. Yon, inabot na tuloy tayo. Inabot na tayo ng ating pamamahalan. Pasensyahan po doon sa mga ang dami ko pa dapat italakay pero kinapos po tayo. Pero hindi bali. Bukas magsama-sama po tayo uli. Maraming salamat sa lahat ng nakasubaybay sa programang Bigwas. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Kung ang Bigwas ay mawala sa Olongapo, abangan na lamang ninyo kung saang himpilan magbo-broadcast si Bigwas. Kung sila ay magtagumpay. Mga kaibigan, ako po'y muling pansamantala namang magpapaalam sa inyo at magkita-kita tayo bukas uli. Ako po ngayon naman ay susunod naman kaagad ang programang Sangguniang Monitor, kung saan ang Sangguniang Monitor ay sharing nagsusumbong sa mamamayan ng Olongapo City sa mga kaganapan sa loob ng City Hall ng Olongapo. Abangan din po ninyo yan. Marami din po kayong malalaman. Maraming salamat. Ako po si Tommy Abile, ang inyong sandigan at sumbungan. Ako ang inyong Bigwas!